This is a total disrespect of the institution of the Senate. Bakit po sila hindi nagpapaalam ng maayos sa may-ari ng Opo. bahay? Ikaw, Ted, may bahay ka, di ba? Mm-mm. Kung merong armadong tao na nandyan sa labas ng bahay mo, hindi ka ba maalarma? Opo. Our tendency is to protect ourselves, di ba? Yes, sir. Huwag Sir- po nilang dalhan doon sa mga technicality na usapan. Opo. Gawin po nating simple. Respeto po ang hinihingi ng Senado. Opo. Respeto sa NBI. Opo. Respeto po kung ano mang sino mang institution na gustong Opo. magkaroon ng Opo. ng Opo. gustong gagawin sa NBI. Opo. Kaya Pero po, naman po ang ating kaya mga po- senador na ako po matagal na ako sa Congress, matagal na ako sa Senado. Kung meron po tayong gustong pakiusap sa Senado o sa Kongreso, binibigay naman ng mga senador, ng mga congressman niya pag pinag-usapan ng maganda. Opo. Ito Pero po, para General, pong General. ang feeling po namin na Ted, binastos po kami, binastos Opo, po ang opo. Senado, Yes, sir. binastos po ang ating mga senador, binastos po ang ating Senate President. Dahil nung Monday po, kausap po namin si Director Matibag. Sir, At sir, may mga pinramis po sila sa amin na imbestigahan nila, na binugbog nila yung tao namin nung Monday, Opo, magsasubmit opo. siya ng investigation report. Opo, opo. Hindi po niya ginawa, Ted. Sa halip, bumalik po sila dyan na hindi man lang sila nagsabi. Opo. Yes, So, sir. kaya po nagagalit yung aming Senate President. Okay. Opo, na yung baril, yung putukan, in the afternoon pa lang, nakita nyo na po sa CCTV yung umano'y mga ahente ng NBI. Tama po? Tama po, Ted. Opo, opo. Saan po yon banda sa Senado? Marami pong area, Ted, na na-observe namin na may presence ng armed individuals. At nakikita namin sa CCTV namin. Nakikita din namin yung mga media footages na upload sa social media. Okay. NBI agents, can you just mention po, no? Marami dyan sa Senate vicinity ho ba ito? Saan pong banda? Kung i-describe ko, Ted, yung yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, no. Ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito. Alam niyo pag sa building, 'di ba, sa side, doon po nakalagay yung mga yung mga makina ng split type aircon. Doon po doon po namin sila nakikita. Okay. Opo, nakikita niyo po sila doon sa mga lugar na ito through CCTV, including ho ba doon po sa area kung saan po nangyari yung pong putukan? Tama po, nakikita po namin. As early as what time po ito? Kung hindi ako nagkakamali, Ted, mga more or less starting 6 o'clock, napapansin na po namin na nag-occupy na po sila ng mga area na pasok na po sa side ng Senate. Papasok, as in papasok. Kasi pasok na po sa area yung kanilang pinagpwestuhan. Pasok na ho sa inyong jurisdiction. Tama po. Ted. Okay. Although hindi ito inside the building, but yung ledge po, Okay. kasama na po sa area ng Senado. Did you care to call their director to inform him of the presence of his agents? Alam nyo, Ted, yun po ako nagtataka, na, kasi si Director Matibag, meron naman siyang number sa akin, di ba? Hindi naman po kami ang pumunta dyan sa, sila ang pumunta rito. I think it is but proper for him to call me, hindi yung sinasabi niya sa media ngayon na bakit daw hindi ako tumawag sa kanila. Dapat siya tumawag dahil sila ang pumunta dyan sa area namin. Opo. Sir, ano ho ba ang inyong agam-agam noong presensya po ng NBI doon po sa binabanggit yung mga ledge na ito? Ano ba? Kasi, do you appreciate the fact na kung hindi po papasok sa Senado ang mga NBI agents, they have the responsibility na tiktikan kung sakasakali na baka lumabas ng Senado sa Ginoong Bato, bahagi po ng kanilang supposed to be hindi na-implement na mandate to arrest the senator. Ted, very unusual po yung sinasabi ni Director Matibag dahil ang kailangan lang po nilang gawin ay tawagan po nila ako, si Senate President, at mag-coordinate sa amin, magpadala po sila ng tao. Katulad ng usual na nangyayari in the past na pag meron silang gustong gawin sa area ng Senate o sa vicinity ng Senate, nakipag-coordinate po sila sa amin at sinasamahan pa nga namin sila doon sa kanilang gustong gawin. Opo. Pero po, noong Monday, yung habulan, doon po inaamin ni SP Soto, ni former SP Soto, at maging nung dati rin po, no, na inyo pong pinalitan, na may koordinasyon, no,
sa USAA, yung NBI, doon sa sinasabi nga na pag-aresto kay Ginoong Bato. Yan po ay settled na issue. Ngayon dito po sa, nandidiyan kayo sa ledge, dapat tumawag kayo sa amin per kortesiya. Sa panahong yon, ang sinasabi po nila, kung wala naman umano na intensyon na pumasok sila, kayo ho mismo as in, naghihintay kayo na sila ang tumawag sa inyo. Hindi ho kayo nagkusa man lamang bilang USAA chief para maiwasan po ang gulo as kumbaga po parang pananggalang na lang para malaman ano ba itong ginagawa ng mga wala ho kayong pagkukusang ganon. Ted, ganito po, Ted, nakakapagtaka naman na noong si Senator Soto po ang Senate President, nag-coordinate po sila. Nung pumalit po si Senator Cayetano, wala namang problema eh. Ano ba pagkakaiba ng Senate President Kami po, pantay lang po kami ng bakit po siya hindi tumawag o nag-request naman sa aming Senate President? Opo. I think for a professional public servant, it is but proper for him to extend due courtesy kung meron siyang gagawin sa property o sa area ng isang may bahay o may-ari ng bahay. Opo. Naunawaan po namin bakit nung panahon ni SP Soto nag-coordinate kayo. So that time daw po kasi aarestuhin nila. But in this time po naman daw, wala pong ganong plano. Kung hindi, ayon po sa kanilang pahayag nga, intelligence gathering lang po. But just the same, Paano po namin malalaman, Ted, yung kanilang intention kung hindi sila nakikipag-usap sa amin? Opo. Naunawaan po natin yun. Na dapat nga, kung kayo nandidiyan, magsabi kayo sa amin. So, hindi po sila nagsabi. Ngayon po, yung binabanggit ninyo ng mga CCTV cameras na yan, doon po sa pinangyarihan mismo ng putukan, yung pong pintuan na iyon, nasaan po ang CCTV doon? Hindi ko po masyado Ted, pero pinare-review ko ang mga CCTV. May mga nakukuha naman kami na footages. Pero hindi ko po masabi ngayon kasi hindi ko naman na-review pa lahat. Marami po yun eh. Kasi hindi lang po doon sa area na yun ang presence na nakita namin. Marami po sa ibang floors. Mayroon din po silang mga tauhan. Sa ground floor, sa fifth floor. Marami po, Ted. Hindi ko po masabi ngayon dahil mahaba po yung CCTV na re-reviewin namin. Yung nga po. Pero yun di ba doon sa kung saan po nandoon yung mga media, di ba yung dulo ng second floor na iyon, yun po ay merong bridge papunta mismo sa area ng GSIS, tama? Tama po. Okay, opo. Yung bridge na iyon, nasaan ang pinto? Before the bridge or after the bridge? Ang bridge kasi, ito yung open area na ito, Ted, Tapos sa magkabilaang side po, may mga pinto po kami, may emergency exit po. So, sa labas po ito. Ang pinto po ay before the bridge. Ang pinto ay before the bridge. Sino ang may hawak ng susi noong pagbubukas ng pinto papunta doon sa bridge? Ted, emergency exit po ito. So, wala po itong susi. Tinutulak lang po ito from the inside. Okay. So, meaning ito ho ay emergency exit na maaring dinadaanan din po ng mga kawani ninyo papunta doon sa bridge kung saan po may kantin din yung GSIS. Hindi ko po kabisado sa GSIS sa GSIS side. Hindi ko po alam kung ano yung meron doon sa kabilang side po. Okay. So yung pinto na ito kaninyo, walang lock ito. Wala pong lock from the inside po. Pwede po yung itulak nito kasi fire exit po ito. Kung magkakaroon ng sunog, itutulak lang po ito from the inside. Mabubuksan na po. Okay. Nung ho ba kayo pumunta doon sa dulo ng second floor, kayo ho ba ang nagtulak ng pinto papunta doon sa bridge? Kami po ang nagbukas sa Ted. Dahan po, sinili po namin sila at doon po namin na confirm na meron pong armed individual sa area na kasama na po sa sa Senado. Okay. Yung pong area po kung saan kaninyo naispatan ninyo ang mga armado ito ng kalalakihan, NBI agents na human na confirm ninyo? Nakikita po namin yung uniforme nila at saka nung pag-challenge naman namin nagpakilala din po sila na NBI agents. Opo. Kaya po nagbigay po kami ng verbal warning na ibaba nila yung mga baril nila. Opo. So sige, pagpasok niyo po ng pinto, dahan-dahan yung tinulak, yung area po kung nasa saan ang mga NBI agents,
Anong area ito? Ito ba ay common area for GSIS and Senate? Ito ho ba ay area Senate area na po ito, Ted. Sigurado po ako, sinisigurado ko sa kanila na Senate area po ito. Kahit magkaroon po tayo ngayon ng common inspection, ituturo ko po kay Director Matibag na Senate area po ito. Alright. So, nung pong inyong nakita itong mga NBI agents na ito kaninyo, as you claim ay Senate area na, yung pong mga tinamaan na mga salamin, nasaan po banda iyon at saan, ano po ang actual na ginagawa ng mga ahente nung sumilip kayo? Hindi po nila, Ted, kami nakikita, no? Kami po ang unang nakakita sa kanila. Kaya kung gusto po namin silang barilin, siguro, naubos po namin sila siguro, Ted, kung gusto po talaga namin silang barilin. Ilan po ba sila? Yung ako po personally, Ted, nandun po ako sa tatlo po kami na nandun na nagsisilip. Ano? Ako personally nakita ko mga dalawa hanggang tatlong tao po ang nakikita ko. Pero sa CCTV po namin, marami po sila. At makikita naman natin sa footages na naka-upload sa social media na marami sila at armado po sila. Nakahanda po sila ng Opo, iba po makipagbarilan sa sa kung sino mga Opo, iba po yung footage sa ibaba, iba po yung footage sa itaas, just to clarify it po, General. Ngayon, yung pong sinasabi ninyo na nando doon yung mga NBI agents at that time, ito ho yung mga pasado na alas 7:40 po ng gabi, meron ho bang blue guard doon? Wala po kaming nakikita na blue guards. Ng GSIS, wala po. Pawang ang inyo pong identification. Ako po, Ted, mismo nakikita. Wala po ako nakikita na blue guards doon. Okay. Ngayon, sir, noong pong kayo pumasok doon, kaninyo, inaamin po ninyo, kayo po ang unang nagpaputok. Ako po ang nagpaputok ng warning shot. Opo. Nagpaputok ng warning shot. Can you just describe to us, sir, ano po ang senaryo? Sumigaw kayo and then paano ho kayo nagpaputok at ilang pong warning shot? Ted, ang protocol po namin, kung may makita po kaming danger, i-challenge po namin sila kung sino po sila, yung identity nila. Pangalawa, kung may nakita kami na may baril sila o may danger na posibleng mga gagawin sila sa amin, we will order them to lower o stand down yung kanilang baril. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang? Wala pong warning shot na more than one. Opo. Ang per your version of the story, nagpaputok kayo ng isang beses. Ngayon, tatlo ho ang nakita ninyo doon ng mga ahente. Yung inyong visuals po, tatlo. Yes, madilim, Ted. Sa naaninag ko lang. So, mga dalawa, tatlo, parang gano'n. Okay. And then, sa kwento po ninyo, hindi sila, pinabababa nyo ang armas, pero hindi ginawa yun, itinaas yung armas na tumutok ho ba sa inyo? Yun po yung naaninag namin. Naaaninag ninyo? Tama, po? Tama po. Ted, Opo. So you have the assumption po ninyo, naaaninag ninyo, pero hindi kayo sigurado? Ted, sa haba po ng aking experience bilang law enforcement instinct po ito, Ted, to protect yourself. Correct, sir. At yan nga po din, dapat kang maging handa for any eventuality, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan. Pero I'm sure, sir, bilang dati pong Chief ng Directorate for Operations ng PNP, kabisado po ninyo ang lahat ng mga regulasyon tungkol dito. Ano ba regulasyon po ninyo sa pagpapaputok ng warning shot? Pag may nakita po kaming danger, Ted, hindi po naman namin binabaril yung tao kaagad. So, kaya po, yun ang purpose po ng warning shot. To send the message na dapat mag-stand down po sila. Hindi po sila pwedeng hindi mag-comply sa aming Opo. Dahil naka-ready po kami pagka mayroon po Correct. silang gagawin na hindi masama. Correct, sir. Na masama. Correct, sir. Napanood po namin yung visuals kung gaano kayo karami sa inyong likuran, nung kayo nag-vest, nagkasanang barel, at sinabi niyo may huhulihin kayo. Nakita po namin kung gaano kayo karami na Marines naka-uniforme, pulis naka-uniforme, hindi pa kasama yung tropa niyo mismo sa USAA. Tama po yun, di ho ba? Ang dami po ninyo, po?
Ted, hindi ko mabigay yung bilang kasi actually Yeah. Okay. ano Anyway. yun, very quickly po kami nag-assemble ng quick reaction team. Kung nakikita niyo po, Mm-hmm. kami po ang nasa unahan o sa apo. Ang susunod po sa amin ay Correct. yung mga pulis. Nasa likod lang po yung mga Marines. Kasi Opo. hindi naman talaga labanan ng hanap namin. Kasi kung labanan po ang hanap namin, doon na namin nilagay yung mga Marines sa unahan. Oh, yung nga po, naunawaan namin. Pero nakita po namin sa video, no, sa lahat ng coverages po, kung gaano karami ang tropa ninyo, nakatulong ninyo, kumbaga, di ho ba, no? Kung gaano karami yung Marines, gaano karami ang pulis, at kayo po mismo sa USAA. And kami po, nung nakita na namin yung video, mukha pong doon nga sa inyong pinuntahan, nandoon po sila. So, at that time po, 3 ang inyong visuals sa NBI. Yung actual lang Okay. po. Yeah, Actual. okay, yes, Pero okay. nasabi ko sa mga Opo. footages po na na-review Okay. namin, marami po Opo. kami nakitang arm. So, Opo. ang Sige. tawag po namin doon sa Okay. sa law enforcement at military parlance ay yung estimate of the situation. Yun, tama po yun. Base sa intelligence na papasok po sa amin, ganun po kadaming security Okay. yung pwersa na aming ihahanda. Opo. Kasi po, sir, para lang ho sa mga pulis na nakikinig ngayon sa atin, lalo na itong mga criminology students, para ho maintindihan ito at malaman nila ang kanilang ang tamang panuntunan, ang sinasabi po sa inyong manual, sa pulisya ano po na inyo pong kinalakihan, the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered. Ayo po. Ted, hindi po, mali po, Ted. Mali po, Ted. Mali ito? Correct ko lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kaming na-perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan. Sir, ito po ay official Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Ito ho ang nakasulat mismo sa inyong manual. With all due respect. Hello, Ted. Hello, Ted. Yeah, General. Opo. Ted, wala na po kasi ako sa PNP ngayon, Ted. So I hindi ko know. po hindi ko po ma-reconcile yung sinasabi niyo. Pero Mm-hmm. nung panahon ko po na ako'y bilang pulis, yun po ang Opo. pagkakaintindi ko, yun po ang appreciation ko ng aking nalaman. Opo. But ironically nga po, ako naintindihan ko po, no, kasi nga hindi na ho kayo police, pero ironically po, you have been the Chief of Directorate for Operations. At itong memo na ito, mismo po, ito ho yung libro para po sa operasyon ng PNP ay printed mismo at ginawa ng Directorate for Operations. Hindi na ho bale, okay lang po yun. So anyway, opo, Director, ganito po. Ang nagagalit po si SP at ang iba na sinasabi, stage daw po ito, di po ba? Na ito ho ay parang drama at kaninyo, mahirap din mag-stage na kasabot mo yung NBI, di ba? Para gumawa kayo ng eksena, right? Tama po kayo, Ted. Kasi nga naman, yung NBI ang pumutok din eh. Pero kayo din po bilang matagal na pong hepe ng Pambansang Pulisya General, ano ba ang standard procedure kung dineklara ninyo na meron pong, kung alam ninyo may intel na kayo, meron na kayong CCTV, na merong mga possible live shooter sa pupuntahan po ninyo na lugar at meron pong mga kaninyo, may mga armas na dala. Ano ho ba ang standard procedure sa crowd control? Hello, Ted. Hindi ko masyado maintindihan yung tanong mo. No? Pakiulit lang. Opo. Sir, hindi ho ba sa panahon po ng nangyari, hindi po ba sinabi ninyo, nagkasa kayo ng barel, nag-vest kayo, andun yung mga tauhan ninyo, andun yung Marines, Police, sinabi nyo po na may aarestuhin and di po ba ang inyo pong assumption, meron pong mga armadong kalalakihan doon sa inyong pupuntahan and hindi na itatanggi kaninyo, di ba? Na baka magkaroon nga ng palitan ng putok. Ted, sandali, naintindihan na kita, no? Kung saan nang galing yung siguro galing sa NBI na bakit Hindi po, hindi. inayos yung crowd po. Hindi po. Ted, sa inyo pong information, bago po kami nag-start ng operation, kinausap ko yung mga tao, kinausap ko po yung mga media, na we will declare lockdown within 5 minutes at pinakiusapan po namin sila to vacate the area dahil medyo dangerous po itong gagawin namin.
Opo, hindi po. Ito po ay akin lamang pong sarili nga po din na pag-aanalisa at pag-aaral po sa sitwasyon at issue at mga balita. General, ano po? Ted, kasi masyadong komplikado na hinihimay-himay natin procedure. Simple lang po ako, Ted, unang-una po, dapat tanungin natin sa NBI. Opo, we will ano ask ba them. ang purpose ng pagpunta po nila doon? Yes, sir. Yes, sir. Definitely po. Oh, We so, will definitely. Okay. parang this is a total disrespect of the institution of the Senate. Bakit po sila hindi nagpapaalam ng maayos sa may-ari Opo. ng bahay? Ikaw, Ted, may bahay ka, di ba? Kung mayroong armadong tao na nandyan sa labas ng bahay mo, hindi ka ba maalarma? Opo. Our tendency is to protect ourselves, di ba? Yes, sir. Huwag Sir- po nilang dalhan daw sa mga technicality na usapan. Opo. Gawin po nating simple. Respeto po ang hinihingi ng Senado. Opo. Respeto sa NBI. Opo. Respeto po kung sino mang institution na gustong Opo. magkaroon ng Opo. Opo. gustong gagawin sa NBI. Opo. Kaya Pero po, naman po ang ating kaya mga po- senador na ako po, matagal na ako sa Congress, matagal na ako sa Senado. Kung meron po tayong gustong pakiusap sa Senado o sa Kongreso, binibigay naman ng mga senador, ng mga congressman niya pag pinag-usapan ng maganda. Opo. Ito po, Pero General, para pong, General. ang feeling po namin na Ted, binastos po kami, binastos Opo, po ang opo. Senado, Yes, sir. binastos po ang ating mga senador, binastos po ang ating Senate President. Dahil nung Monday po, kausap po namin si Director Matibag. Sir, sir, At sir, may sir. mga pinramis po sila sa amin na imbestigahan nila, na binugbog nila yung tao namin nung Monday, Opo, magsasubmit opo. siya ng investigation report. Opo, Hindi po niya ginawa, Ted. Sa halip, bumalik po sila dyan na hindi man lang sila nagsabi. Opo. Yes, sir. Kaya po nagagalit yung aming Senate President. Okay. Opo, naunawaan po namin ang inyong pong damdamin at issue po laban sa kanila. Ako po lamang po, ginagawa lang din po ang aking trabaho para lang po magtanong yung mga circumstances doon sa mga napapanood ng tao para po may paliwanag po kayo. I hope you don't mind, General. Ano po? Okay, sige. Pasensya na po kay Ted kasi Okay, naging sige. emotional na po ang aming Senate President. I know, sir. We understand. We sincerely understand. Ito lang po, sir, para lang ho maintindihan nila, no? Ang tanong ko po, sir, opo, bilang veteranong pulis at OSAA, hindi lang po dyan sa Senado, kundi po sa House, sa panahon na iyon na alam nyo na mayroong shooter o may mga armadong kalalakihan kayong pupuntahan, ano ho bang standard na protocol for crowd control? Ted, ang paramount po na consideration po sa law enforcement at saka security operations is the safety ng mga tao po. Ito po ang primary duty ng Office of the Sergeant at Arms, to secure the Senate, to secure the senators, at to secure yung mga employees ng Senado at Opo. aming mga bisita. Opo. Kaya ayaw po namin na mayroong papasok na armado Yes, sir. na mga tauhan dyan sa Okay. Senado. Opo, sige Ngayon, po. doon po sa sinabi mong punto, tama naman po kayo na dapat i-clear namin ang area. Pero mabilisan na po ito, Ted. Nakikita na po namin sila na malapit na silang pumasok talaga doon sa mga areas namin. Opo, sige po. Opo. Sa mga pinto namin. So, Opo. yung aking warning po, yung aking declaration na mag-lockdown kami, hindi ko po pwedeng ubusin lahat para itulak namin yung mga tao dahil baka kung ito lang asikasuhin ko, baka nakapasok na itong mga NBI agents na ito sa area namin. So, pasensya na po kayo, Ted, but our primary purpose is to protect lives and properties. Police Opo. po ako. Opo. Yun po ang primary role Sige, ng okay. Sige, okay. Yun din Opo. po ang role namin sa OSA, to protect the Senate from Opo. anyone Opo. who will plan or attempt Okay. to Opo. bring violence inside the Senate. Okay. Kasi po, sir, ang amin pong pinalalabas nga ngayon ay itong visuals nung coverage ng media nung actual po na araw na nangyari nga itong gabi. Kaya nga po, kaya kami tumatawag po, tumihingi ng paliwanag sa inyo para nga po sa inyo pong salaysay, ano, kung ano ba talaga ang pangyayari. So balikan ko lang po yung punto ng crowd control. Kanin nyo mabilisan lang, pero sa visuals na amin po napapanood, di ba meron pa kayong pagsusuot ng vest, nakunan po yan lahat, etc. Ang sinasabi po ng ilan, ano po, hindi ito NBI ha, kundi po yung mga nag-aanalisa sa ganyan pong uri ng management is that when you say crowd control, dapat daw po talaga ma-vacate the entire floor, the entire area, nakakayanin ng mga tauhan nyo sa dami po ng amin napapanood sa video, paalisin sila nang sa ganon, masiguro lang po na ano man ang mangyari, walang madadamay sa putukan. Pero may mga nagsasabi po, General, na mukhang pati po yung isang umaawat doon na ngumingiti-ngiti para bagang gusto ho daw na talagang may media para mapalabas yung commotion at nang magkaroon ng impresyon na talagang may gulo.
Tama po kayo, Ted, na sinasabi mo na dapat i-vacate, di ba, Ted? Pero there's no perfect situation. Kulang po ang oras namin para gawin po yun, Ted. Yung pong sinasabi nyo na intention po namin na magkaroon ng coverage ng media, ano po, very highly suspicious po yan dahil ayaw nga namin na makover ng media o may media na masaktan. Nakita mo, may mga tao po kami na humaharang sa mga media pag lumalapit po doon sa area. At ulitin ko, pinakiusapan ko po itong mga media personnel natin na kung pwede, lumabas na sila sa building dahil magde-declare na po kami ng lockdown bago kami mag-conduct ng operations. Opo. So, at least po, napakinggan namin po ang inyong panig dito po sa isyong ito. Yung sinasabi nyo na wala na ho kayong panahon. So, magmula po nung nakita ninyo, nung hapon pa lang, yung NBI agents, magmula po nung nakita po ng inyong mga tauhan sa CCTV, yung pamumuo ng mga ahente umano ng NBI, that time, wala pa kayong ginagawang plano how to address the situation? Yun po, Ted, ina-analyze po namin yung mga situation na ito. At ito po ang aming mga basis para po maghanda kami ng aming security response. Opo, opo. Hindi ho ba, sir, kung kayo po ay naghahanda na, nagmi-meeting na, hindi ho ba kasama kaagad ron na kung naman ang mangyari, dapat talaga po i-vacate the entire floor ng sino man pong hindi kasama sa OSAA at that time? Kung talaga At hindi lang po magplano hindi kayo. lang po ang entire floor, yung entire building po dapat po, yun po ang dapat mangyari. Dapat i-vacate po natin yung entire building para wala pong masaktan na civilian. Bakit po